Hello guys, may share na naman ako sa inyo na konting kaalaman. Alam naman natin na marami na tayong content creators. So, tayong may nalalaman na kakaunti, i-share din natin, lalong-lalo na sa mga nag-umpisa pa lamang. So, sa mga mga magagaling na content creator, di na kailangan ng advice o mga kaalaman, pwede na kayong mag-scroll para lang ito sa mga bago pa lang pumasok dito sa content creation. Pag-usapan natin guys ngayon is paano mag-upload ng mga videos content nang sa ganun mapansin talaga ng ating mga viewers. So meron tayong apat na strategy o pamamaraan kung paano natin ma-upload. Unang-una na riyan is unique content. Unique guys ha, unique. Stand with fresh idea. Yung mga pinag-uusapan ng mga marites, yun yung pinaka-the best na i-upload ng videos. Paghanap ka ng mga content na talagang pag-uusapan na di makalimutan ng tao, yun ang pinaka-best at balikan nila yan, panoorin ang yung mga video kapag ano na fresh na fresh. Alam mo naman ng tao kapag sariwang balita, trending, yun ang binabalik-balikan nila na panoorin. Okay? Number 2, ito yung trending hashtags. Reach a wider audience with popular hashtag. Sabihin, yung mga hashtag kasi napakarami dyan kapag bahala ka na lang kung anong ginalagay mo. So hanapin mo yung hashtag na tugma doon sa ginagawa mong video. At kumuha ka na ng 5 hashtag na naayon doon sa yung video. Yun ang pinaka-best. Yun ang magandang gawin mo guys. Nasa ganon, talagang hanapin ng tao yan. At yung number 3, emotional connection. Evoke your feeling with spark for engagements. Ibig sabihin, ito yung pag humarap tayo sa camera, pag gumawa tayong content o video, so siyempre yung feelings natin, kung paano tayo nagsasalita sa camera, kung paano natin hinarap yung audience, so kailangan ilabas mo yung feelings mo na masaya ka, depende sa yung content kung ano ginagawa mo. Pag yung ganito kasi guys, itong malamya, so iiwanan ka na bigla ng viewers mo dyan, di ba? Evokes your feelings, ibig sabihin niya sa English. Ibig sabihin sa Tagalog, ilabas mo yung feeling mo na masaya ka, na gumawa ng content, yung haharap ka sa camera, malungkot, yung content mo, pagpani, or ano bang ginagawa mo, yung content mo, tapos napakalungkot yung emotion mo, so iiwanan ka na naman ng yung viewers niyan, di ba? At yung pang number 4, ito na yung push at peak hours. So nandito tayo sa Pilipinas guys, kailangan mag-share tayo once ating mga viewers is gising. Halimbawa na lamang sa umaga is alas 6, pinakamagandang oras na mag-post tayo ng ating mga videos. Alas 6 hanggang alas 8, so gising na gising pa yung mga tao niyan at hindi pa pumapasok sa trabaho, nandiyan pa sa bahay. Siyempre, pag gising ng tao, alam naman, siyempre cellphone agad ang hawak. Pagdating naman sa tanghali is 12 o'clock, lahat lunch break or mga break time na yan, siyempre cellphone na naman ang hinahawakan ng tao yan. So possible na mapanood yung mga videos mo kapag nag-upload ka sa ganong oras. At pagdating naman sa hapon, alas 6 pa rin hanggang alas 10 ng gabi. So dyan pa rin, bago matulog yung mga tao, cellphone na naman, ang inatupag, alam mo naman, talagang lahat tayo, content creator. Ako'y natutuwa, lahat tayo ay nagiging content creator na. Tapos yan, at masaya tayo na parami na tayo, parami. Pilipinas, buo na tayo, content creator na. Wow! Okay yan. Kaya na-share ko sa inyo itong mga technique, strategy na sa ganoon. Malay mo, makakuha ka rin na maraming views, followers, kaya good luck sa'yo.